Isang mapagpala at magandang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ang ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Palapit na po tayo ng palapit sa panahon ng mga mahal na araw sapagkat sa susunod na linggo ay linggo na po ng Palaspas. Simula po ng Holy Week celebration. Mga kapatid, ngayon po ang ika-4 na taon at isang araw ng ating Daily Gospel Reflection sapagkat kahapon po nag-celebrate tayo ng ating 4th anniversary. Kaya sa lahat po ng mga tumatangkilik sa gawain ito, sa lahat po ng mga supporters, viewers, and followers of our Daily Gospel Reflection, maraming salamat po. Kayo po ang dahilan at ang Diyos kung bakit nagagawa po namin ipagpatuloy ang gawain ito. Pagbati po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio, maraming pong salamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa ating mabuting balita para sa linggong ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma sa taong ito, pagninilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po ito sa ika-12 kabanata, mga talata 20 hanggang 33. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, The Fall that Leads to Rising. It is in dying that Jesus became victorious over our sin, sapagkat niyakap niya ang paghihirap at kamatayan na humantong sa kanyang muling pagkabuhay. Isang pari po mula sa Bataan ang nag-share po ng kanyang experience. Na siyempre po, ang Bataan po ay kilala sa tinatawag na dambana ng Kagitingan. At taon-taon po tuwing ika-9 sa buwan ng Abril ay pinagdiriwang po ang Araw ng Kagitingan. At ito po ay tinatawag ding the Fall of Bataan. And this celebration, a national celebration, also recalls the painful experience that Filipino soldiers as well as American soldiers during World War II had to endure. Yung tinatawag po na death march. Kaya hindi po masayang alaala ang binabalikan kapag sineselebrate po natin ang April 9 na araw ng Kagitingan. At sa kwento po ay sa kasaysayan noong pong World War II, merong pong 5,000 hanggang 18 Pilipino na sundalo ang namatay and 500 to 650 American soldiers also died during the death march. Imagine, mula po sa Bataan at Maribeles, papunta ng Capas, Tarlac, ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo ay kailangan pong maglakad ng mahigit 100 kilometro. Kaya literally, approximately, ay mga 113 kilometers ang kanilang kailangan lakbayin. Tiniis ang init ng araw, ang pagod sa mahaba at matagal na paglalakad, and along the way, ang dami na pong namatay na mga sundalo. At ayon nga po sa kasaysayan at sa natalang bilang, more or less mga 18,000 po ng mga Pilipinong sundalo ang nasawi dahil sa death march na ito. At 650 American soldiers. Kasi siguro magtatanong tayo, bakit isineselebrate po itong tinatawag na the Fall of Bataan? Pwede nating tanungin ang ating sarili, are we a country or a nation of losers? Sapagkat sa halip na victory, ang ating inaalala ay ang malungkot na karanasan
ng ating mga kababayan nagbuwis ng buhay dito po sa tinatawag na death march. Pero kung mas positibo po ang ating pananaw, hindi natin titingnan yung hirap lang, yung pagsuko, yung pag-surrender po ng mga Filipino soldiers sa Japanese Imperial Army, kundi yung kanilang sakripisyo, yung ginawa nilang pag-aalay ng kanilang buhay to make us the country that we are now, the kind of nation that we are today. Kaya utang din po natin sa mga bayani ng ating bayan ang ating ini-enjoy na kalayaan. It was their fall that gave rise to us, and it was their lives, their sweat, their sacrifices, and their blood that have made us the kind of country that we are today. A free nation, enjoying our freedom. Kaya sa sakripisyo na inialay, tayo po'y nagdidiwang at nagpapasalamat. Bagamat tayo sumuko sa labang hindi natin una na pagtagumpayan, subalit sa huli, di ba't nakamtan din naman natin ang ating kalayaan? Kaya may sakripisyo, nag-alay ng buhay para magbigay buhay. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi po na bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan ng Panginoong Hesus ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis. Sumunod, nagtiis, nag-alay ng buhay, at ang bunga ay kaligtasan para sa lahat. At nang maganap na niya ito, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. So you see, dahil sa sakripisyo ng Panginoon, kinamit natin ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Kaya ang binhi, kailangan mahulog sa lupa at mamatay upang ito ay magbunga ng kaligtasan. Ang binhi po na tinutukoy ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Ang binhi na nahulog sa lupa at namatay upang magbigay ng buhay. Ano po ba ang mga aral na pwede nating pagnilayan? Una, tinuturo po sa atin that living a fruitful Christian life requires dying to oneself. Kailangang mamatay sa sarili para makapagbigay ng buhay, sapagkat ang naghahangad daw ng maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan, at ang nag-aalay ng kanyang buhay ang siyang magkakamit nito hanggang sa buhay na walang hanggan. It is Christ's sacrificial love that has the power to multiply many acts of love in our lives. Kaya kayo mga mag-aaral, mga kabataan, huwag nating kalilimutan ang sakripisyo na ibinigay ng ating mga magulang. Mapag-aral lamang tayo, matustusan para sa ating mga pangailangan. Bigyan tayo ng buhay na nararapat para sa atin. Kakalimutan nila ang kanilang sarili para lamang sa ating mga pangarap. Itataguyod ang ating buhay, subalit sila'y mamumuhunan ng lakas, ng panahon, ng pawis, ng pagod, at ng sariling buhay para lamang maitaguyod ang ating buhay. Let us not forget the sacrifices that our health workers made during the surge of the pandemic due to coronavirus. Ang dami din pong nagsakripisyo, ang nagbuwis ng buhay para makapagligtas ng buhay. And so it is in dying to our self-centeredness that we could become truly life-giving to others. Ang pangalawang aral po ay isang tanong. What is it in me that needs to die so that I may produce fruits of love and service to others? Ano ba sa aking pagkatao ang kailangang mamatay para ako ay makapagbigay ng pagmamahal at tulong sa nangangailangan? Maaaring ito ay pagkamatay sa ating pagkamakasarili. Maaaring ito ay pagkamatay sa ating pagiging arogante. Maaaring ito ay pagkamatay sa ating kayabangan. Maaaring ito ay pagkamatay sa ating mga selfish ambitions. Kailangan may mamatay sa ating sarili, lalo tigit sa pagiging makasarili, upang tayo makapagbigay ng buhay sa iba. Sabi nga, live for yourself and you will be happy for a while. Forget yourself and live for others and you'll be truly happy
even for eternity. Because after all, the only things that will truly make us happy, the things that will bring us to eternal happiness, are not the things that we keep for ourselves, only the ones we are giving away. Tandaan po natin that a bell is not a bell, a song is not a song. The love in our hearts is not put there to stay, because love is not love until you give it away. Kaya ulitin ko po, the falling of Jesus leads to His rising. Without sacrifice, success will be an illusion. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa pamagitan ng pag-aalay ng buhay ng iyong anak, nakamit namin ang kaligtasan. Naway, tularan namin siya sa kanyang pinakitang halimbawa na isipin hindi lamang aming pansariling kaligtasan, kundi ang kaligtasan at kabutihan ng iba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po inyo nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong ang pagninilay, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa mga benefactors po na nagpapadala ng tulong sa aming mga pangailangan para sa mga programa katulad ng scholarship program. Maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos sa pong bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.